Eksakto, en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ayaw paawat ng China at ipinagpipilitan pa ring may pinasok na kasunduan sa kanilang Pilipinas para pamahalaan ang Ayungin Shoal. Ako pa pala. Hindi matanggap ng Beijing ang sinabi ni dating AFP Westcom Vice Admiral Alberto Carlos na hindi Yun. totoo ang new model pact na iginigit ng Chinese Embassy. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, Sino? Sino yun? si Wang Wenbin, patunay sa kasunduan ang pagsibak kay Carlos Ayan na. bilang commander ng AFP Westcom. Narinig ka, kumbachero. Narinig ka kahapon. Tinawag pa nitong guilty ang Ayan na. Pilipinas. Ayan na. Oo. Dahil sa patuloy umanong pagtanggi at paninisi sa Beijing. tanong naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nasaan Yan. ang tratadong pruweba sa sinasabi ng China sa sangkaterbang bilateral agreement sa West Philippine Sea? Inilarawan ng DFA chief na choppy ang relasyon ngayon ng Pilipinas at China. Tiniyak na patuloy nilang ipaglalaban ang karapatan ng bansa sa tama at legal na paraan. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Oh, di ba? Kayo nga, di ba kayo napapalundag-lundag na ganyan kapag Friday na? Merong talagang konting sipa. Yan. May konting kilig kapag nababanggit natin ang Friday dahil nalalapit na ang pamamahinga doon sa mga napakasipag na mga nanay at tatay na maagang umaalis ng kanilang bahay. Madilim pa, kumbachero, umaalis na ng bahay. Tapos uuwi ng makakauwi, madilim na rin. Ganyan ang Sitwasyon. yun ang araw-araw na binabaka ng maraming mga magulang na Pilipino. Pero siyempre, andyan ang mga bata. May mga nagkaklase pa ba ngayon? Meron. Ngayong Meron pa ba? araw na to ay huling araw. Huling Yung, araw? Huling yung araw. aking mga chikiting ay Si Zoe and tsaka si Helga ay, at saka si Rocco ay kung ngayon exam. Exam. Si Brent naman ay matagal na palang walang pasok, pero pasok ng pasok. Busit na bata yan. Masipag. Mingi bang baon? Masipag mag-aral.
Nakakagalitan tuloy nung dalawang mami niya eh. Ubus na ang pera namin kabibigay ng baon sa iyo. Wala na pala kayong pasok. Yan ang mga batang masisipag sa pag-aaral. Mga kailangan talaga nag-aaral. Para kasi Mayora. Oo, di ba? Parang kanya Ma'am Karen. Natuwa tuloy ako sa napakaraming videong lumabas ngayon yan. Mga video, mga memes. Yung L yata, yung L. Talagang mahirap. pag-aaral. Ganon, Pero ako naman ay natawa naman ako dun sa napanood mo ba yung isang senador na nagsabing marunong ka bang magkapampangan? Kapampangan. Sinabi niya, konti lang po. Konti lang po. Bakit yun na kagad yun ang batayan eh. Ako, sabi niya ako, 2 taon lang ako sa Zamboanga. Ang galing kong magtsabakano. Buenos dias, con todos, mga Chabacano. Mata na ka mo. Oo, di ba? Yun. Natawa lang ako dun sa ganong klase ng lohika. Natawa lang ako dun. Sabi nga tuloy nung isang abogadong kaibigan ko na Kapampangan, na nag-uusap kami kahapon. Sabi niya, yung mga anak ko nga hindi marunong magkapampangan eh. Pero taga doon sila, taga Pampanga sila. Sabi mga anak ko nga hindi marunong magkapampangan. Hindi basehan yan. meron ngang Pilipino hindi marunong mag-Tagalog eh. Hindi marunong mag-Pilipino eh. Pero diba? Pilipino. Pero pagka binuksan mo puso niya, sasabihin niya Pilipino ako. Kaya nga pinaharang ko sa airport yun eh. At hanggat hindi marunong mag-Pilipino, wag ka akong palalabasin ng Pilipinas. Hindi pinakiusap pa sa akin eh, kung baka naman pwede ipakiusap mo. Bakit baka ako? Pinagdududahan, hindi raw Pilipino dito, diyan ipinanganak sa Zamboanga. Sa Zamboanga yan. Bakit daw? Daw hindi marunong mag-Tagalog. Paharang mo nga kako yan. Wag mong paalisin hangga't hindi marunong magsalita kahit konti ng wikang Pilipino. Meron kasing mga, lalo na akong bata. Dapat mag-aral. Pag-aralan. Panginoon, marami ring pinasaya itong nagulo, pero kwela, itong mga ginagawa ho kay Mayor Alice Guo. Ginawang katatawanan. Pero ano kaya ang ending nito, kumbachero? Tingnan natin. Tapos na ba hearing? Gusto kong malaman kung talagang siya nga ay tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At hindi doon sa pinagdududahang siya ay sleeper. Ako kumbachero batay sa mga napapanood natin, hindi naman natin hinuhusga na kaagad. Hindi ko pa mawari, hindi ko pa ma-establish sa aking sarili na siya nga espiya. Kasi paano? Maliban na lang kung merong... Lalo pat hindi pa tayo nakaranas ng totoong ganyan sa puro pelikula lang na napapanood natin. Kapapanood natin ng pelikula. Para pag-interesan ng Pilipinas ng ganun. Pero sa ngayon, hindi natin maiaalis na may magduda sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas at ng China. Nagpunta ako kahapon, kumbachero. Nga pala, nakikiramay tayo kay Ninang Melinda at Ninong Edisia. Ayo nga pala. Dahil yung kanilang si Mami Nelly. Mami Nelly. Ay pumanaw na, no. Ateng Melinda. Nakikiramay po kami. Kuya Eddie. Kumbachero. Condolences po. Nakabidahan ko, maraming Chinese Filipino, panay nga ang tawanan nung napag-usapan si Mayor Go. Sabi nga meron ba nagsabing pag-aaral? sabi nga isang yun yung tiyahin ko hanggang ngayon walang birth certificate. Yung nagsasalita na to kumbachero, mga edad 65 na. Tapos yung tiyahin niya, walang birth certificate hanggang ngayon. Sabi niya, Chinese din kasi. Chinese Filipino din eh. Pero Pilipino, hindi mo nga makausap ng Chinese, hindi na marunong mag-Chinese eh. So hindi ang basihan ng nationality ay yung alam na wika. Maganda kapag marami
marami kang alam. Saka yung birth certificate mismo, kumbachero. Oo, yung tsaka yung birth certificate. Yun nga yung nangyari dahil yung ibang mga Chinese settlers dito, hindi naman naasikaso yun. Yung ibang nga, sabi nga niya, ako nga, taga-Naga kasi siya. Taga-Naga. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ang apelido niya kasi ay Filipino sounding. Ako nga, hindi ko alam ba't ganito apelido ko. Pero dahil siya ay local official at tumakbo bilang alkalde ng isang bayan, kung may birth certificate man siya na late na register, at ang kino-question ngayon kung tunay. Ayun, tama naman ang si Senator Cheese, tama rin yung abogado ni Mayor, na ang the burden of proof lies on the accuser. Ayan, Patunayan yung peki yun. Ayan. Kaya ang mga ahensya ng gobyerno ang dapat na kumilos para matapos na ito. Matapos na itong teleseryeng ito. Mga kumpashero ng bayan, Katunying, Jerry, Dos. Meron na tayong bagyo, ho. Ang kauna-unahang bagyo ay pumasok na ho sa Philippine Area of Responsibility. Kanina at mamaya kukuha tayo ng update. LPA nung una yan, tapos naging bagyo na ang tawag ay Aghon. Ngayon! Kasama ba ngayon? Hindi. Apelido niya yun pero hindi niya ginagamit. Para ding Bailon ngayon at Parkon ngayon. Mamaya kukuha tayo ng update sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Kayo daw ho ang inaasahang uulanin at ang sabi ng Pag-asa sa mga initial na mga information mula sa Pag-asa, may malalakas na ulan na dala ito, kumbachero. Pati ang ilang parte na ng Visayas ay inaasahan daw pong makakaranas na ng mga pag-ulan. At pag nagtaas na ng storm signal, nako, meron nang matitigil na mga biyahe ng mga barko sa mga apektadong lugar. Yun naman natin. Mula sa matik naman yan matik na yan. Kailangan adjust na tayo ng sitwasyon natin mula sa sobrang init. Eto na. Sunod-sunod naman itong mga bagyo, mga suspension of classes, mabuti na lang at bakasyon pa. Yung suspension o cancellation ng mga biyahe ng mga barko na yan. Yan. Sana ingat. Sana itong mga unang ulan na to ay bumagsak na sa mga dam. Ma-shoot na sa mga dam para madagdagan at hindi na tayo umabot sa sitwasyong kailangang magrasyon ng tubig. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang kuryente, nagrarasyon na yata ng kuryente. Nakaranas kami kagabi, kumbachero, mahigit 1 oras din na nawala ng kuryente. Oo nga Dahil nasa red alert na naman, nalagay na naman pala sa red alert. Ilan na naman daw yung pumalyang planta ng Bachero. Merong 17 yata sa Luzon. Ayan. Kung ilan sa Visayas. Pabalik-balik ho tayo sa ganyang sitwasyon, pero ano nangyayari? Wala bang solusyon diyan? Ang solusyon lang talaga diyan mas maraming planta. Mas maraming at bagong planta. Ano mang planta yan? Mapa-nuclear energy yan, mapa-hydro, o ano pa man, diesel, basta't merong kuryente. May kuryente, may power generation, may additional capacity. Merong, yung tulad ng ginagawa ninyo sa kumpanya Katonyings. May backup, may backup ng backup. Tama yun. Importante yun Lalo pa nga, halimbawa kami kumbachero, wag na muna sa kuryente, sa tinapay na lang. Sa tinapay, Dahil nasa tinapay business. Pagka pa weekend na ganyan, o kaya pa holidays, yung malaki benta dyan. Alam mo namang maraming o-order. Maraming o-order, tapos sasabihin, ba't wala tayong harina? Nako. May tatamaan doon, kumbachero. Hindi ko kasi namin alam na Anong hindi mo alam? Anong hindi mo alam? Lumapit-lapit ka nga dito. Matatanggal ang manager doon. Makatikim ka ng masarap-sarap na tinapay. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Mr. Jelam Tang, Mayor Alice Guo, Lakyam Chaplakhun, 6:16 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check
Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, May 24, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. LPA sa loob ng PAR, isa ng ganap na bagyo. Senate President Cheese aayusin ang relasyon ng Senado at Kamara bago talakayin ang Chacha. Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Galdon, guilty sa kasong misconduct. Pangulong Bongbong Marcos hinikayat na sibakin na si Gadon. Ngayon! Kailan? Ngayon! Chinese na ama ni Mayor Guo planong padaluhin sa investigasyon ng Senado. Lalaki na ilang araw nang walang tulog at kain, pinagtataga ang kanyang sariling pamilya at saka nagpakamatay. Si Kyo, nagbantay sa lakay. Nako po, ayan na. Ninakawan ang pawn shop na kanyang binabantayan sa Rizal. Nako po, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang CS Balita. isa na nga pong ganap na bagyo ang low pressure area na nasa bahagi ng Mindanao. Sa huling monitoring ng DOST Pag-asa, namataan ng Tropical Depression Aghon. Ngayon! Ayun. Andyan po sa may hinatuan Surigao del Sur. At para mabigyan tayo ng kompletong detalye, eto na, nasa linya na natin si Miss Ana Cloren ng Pag-asa. Miss Ana, magandang morning! Yes po, magandang morning ka Jerry at ka Tony. At update po tayo sa binabantayan nga po nating tropical Na-miss ka namin, Miss Ana. Mga ilang buwan ka ring hindi namin nakausap. Pagka may bagyo, bigla kang dumarating. Ay, teka, bakit na iba na apelido mo? Hindi na daw Cloren? po. Hindi Oo na nga, pala ano? Cloren ang apelido mo? Sorry ka Tony, parang choppy po yung Oh, linya. nag-iba na yung apelido mo? Ay, opo. Kaya pala... Wow naman. Hindi man lang nangumbida. Ganyan ka. Feeling close pa naman kami sa'yo. Hindi ka man lang nangumbida. Sana eh. Hindi man lang nakumbida kahit sa kainan man lang sana. Di ba na nakahigop ng mainit na sabaw dyan? Congratulations and best wishes na lang. Ayun. Ana, Yes po, salamat po. Horda. Tama ba? Horda. Yes po. Orda, Ayun, basketball okay. player siguro tong Oo napangasawa nga. mo. No? Si Hordan. Okay, sa bagyo na tayo. Saan tayo napunta? Sige. Ana, kumusta na ba si Aghon? Ngayon! Yes po, ito pong bagyong si Aghon ay nasa layo na pong 340 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin na maabot po sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso ay umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour. At yung kanyang pagkilos naman po ay pa westward sa bilis po na 30 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, nakataas po yung ating tropical cyclone wind signal number 1 Uy. sa may Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Islands at sa may Bukas Grande Islands. At inaasahan din po natin na itong areas na to, yung makakaranas din po ng posible hanggang 50 to 100 o moderate to heavy na mga pag-ulan ngayong araw. Pati na rin po itong ilang bahagi pa rin po ng Surigao del Sur at sa may eastern portion ng Southern Leyte and southern portion ng Eastern Samar ay makakaranas din po ngayong araw ng moderate to heavy na mga Rains. pag-ulan. Oo. Hindi masyadong malakas ang hangin niya pero maraming ulan.
Ana? Yes po, at ngayon, hindi pa po ganun kalakas po itong bagyo si Aghon. Pero dahil nga po nasa karagatan ito, nakikita natin na over the weekend po ay, or sa ating track po, lalapit po ito. Hindi natin inaalis yung posibilidad na maglandfall po sa may Eastern Samar area. And pagkatapos po nun, mag-emerge po ulit siya sa sea. So, mas lalakas pa rin po ito, posible po umabot sa tropical storm category kapag malapit na po sa Bicol region. And then pagkatapos po nun, habang papaliko po siya, ay aabot pa rin po ito sa severe tropical storm category. Papalakas ng papalakas, ano? So mula ngayon Friday na, andyan siya sa may gawin ng hinatuan. Surigao, tapos mga anong araw ito inaasahang mararamdaman sa Bicol region? Yes po, sa may Bicol, yung pinakamalapit po siya ay by Saturday ng gabi hanggang Sunday po yung nakikita po natin. Nasa tropical storm category, so mas malakas na po ito kapag mas malapit na po siya sa may Bicol region. Mabilis pala ang andar niya, mabilis ang takbo niya, 30 kilometers. Yes po. Kaya pala ganun. Oo. Ito ba'y maaapektuhan ba tayo nito dito sa Metro Manila, Miss Ana? Dito po, yes po, dito po sa Metro Manila, posible po by Sunday, Monday ay magiging maulan din po yung ating panahon. Pero mga scattered rain showers lamang po ina-expect po natin. Hindi po talaga directly epekto po nito, or posible na yung mga extension ng mga kaulapan lamang po yung maka-apekto po dito sa atin sa Metro Manila. So mag-uumpisa na tagulan, ano? Kailan ba ang tansya ninyong officially ay tagulan na? Yes, sama po Katoning, no? So, itong si Aghon ay posible po makahatak din ng southwesterly wind flow po natin. So, isa po ito sa kasama sa criteria po natin para sa pagdedeklara ng onset na rainy season. So, hanggang mid-June nakikita po natin na posible po mag-onset yung ating tagulan. Ayun, no. Ulitin lang natin yung babala. May mga dalang malalakas. Sabi mo, Miss Ana, ay moderate to heavy rains ang dala nitong si Aghon. Napipinpoint nyo ba kung anong mga lugar yung pwedeng ulanin ng heavy? Yes po, ngayong araw inaasahan natin na sa may Surigao del Norte, pati na rin po sa Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, eastern portion ng Southern Leyte at sa may southern portion po ng Eastern Samar. Pero over the weekend po, Saturday, Sunday, buong bahagi na po ito ng Eastern Visayas, pati na rin po sa Bicol region, yung makakaranas po na malakas sa mga pag-ulan. Okay. Thank you. Okay. Maraming salamat, Miss Ana. Thank you. Salamat po, magandang umaga. Miss Ana Cloren ng Pag-asa. Alas 6:31 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Tatangkain ni Senate President Francis Cheese Escudero na ayusin ang relasyon ng Senado at Kamara bago pag-usapan ang mga priority legislative agenda tulad ng panukalang charter change. Ayon kay Cheese, mahalagang maibalik muna ang magandang relasyon ng dalawang kapulungan dahil hindi magandang tingnan na nagbabangayan ang mga mambabatas sa harap ng publiko at upang maiwasan ang mga unparliamentary remarks sa loob at labas ng Kongreso. Bunsod nito, makikipagpulong si Cheese kay House Speaker Martin Romualdez sa susunod na linggo. Matatandaan na nagsimula ang mainit na palitan ng salita sa dating liderato ng Senado at Kamara nang isulong ang People's Initiative na tinabla naman ng mga senador. ACS Balita. Sa atin naman, good news! Yes, good news! Sa isang simpleng seremonya na ginawa sa Mandaluyong, personal na pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang pamamahagi ng 16 na ambulansya na magkasamang pinagtulungan ng DILG at ng PCSO. Ayon kay Abalos, malaking bagay ang nasabing mga ambulansya sa ating mga kababayan at maging sa kasundaluhan para sa kanilang emergency needs. Kasamang namahagi ni Secretary Abalos si PCSO General Manager Melquiades Robles. Talaga naman, buong-buong ang pangalan. Melquiades Robles. Ang ating bagong Milyonaryo. Lumang milyonaryo na yan. Lumang milyonaryo. Lumang milyonaryo. Alam mo bang number 2 siya sa pinakamaraming contribution ng eleksyon? Tingnan mo na. Ganun ba? Matagal ng milyonaryo yan. Number 2. Oh, laban tayo dyan. Ibig sabihin Paldo. Paldo talaga. Paldo. GM. Laban tayo dyan. Kasama rin ng mga local government ng Kabatuan, Isabela,
Cagayan, Silio, Palawan, Valladolid, Negros Oriental, Kabugkayan, Biliran, Rosario, Northern Samar, San Sebastian. Naku, daming mga bayan itong mga nakinabang hanggang dyan sa Katarman. Sa Katarman, sa Northern Samar. Alam mo ba kung Bachero na dyan ako nag-grade 1? Oo, alam ko. Alam ko nga kung saan ka nag-high school. Noong pa. Ang bawat ambulansya ay may lamang fire extinguisher, GPS navigation system, stretcher, oxygen tank, wheelchair at first aid kit para sa medical emergencies. Sa naturang seremonya, binanggit ni Secretary Benhur Abalos na pangungunahan din ito ang pamamahagi ng fire trucks para sa LGUs sa mga susunod na araw. Ayon sa kalihim na may magagamit na 2.8 billion pesos para makabili ng bago at mga modernong fire trucks at emergency vehicles ang pamahalaan. Yun. Ayos. 6:34 ng umaga, Lakyam, Samsihun, Mayor Go, gising ka na ba? Plano na ring imbitahan sa Senado ang Chinese na ama ni Banban Mayor Alice Guo. Ito'y sa gitna pa rin ng investigasyon sa pagkakasangkot ng alkalde sa Pogo sa kanilang lugar na naging ugat ng pagkwestiyon sa kanyang pagkatao at nasyonalidad. Naniniwala ang mga senador na dapat na sumipot sa Senado ang ama ng alkalde na si Jiang Zhongguo upang masagot ang ilan pang mga katanungan na gumugulo sa kanila. Una nang sinabi ni Mayor Guo na ang tatay niya ang nag-finance sa pagbili niya ng helicopter, mga sasakyan at sa pagtatayo niya ng negosyo. Samantala, hindi raw po si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kundi ang mga nag-aakusa sa kanya ang dapat na magpatunay na siya ay hindi isang Pilipino. Yan ay pinaalala ni Senate President Chis Escudero sa gitna pa rin ng kontrobersya sa totoong pagkatao at nationality ng alkalde. Ginit ng Senate President, bagaman may rason upang mag-alinlangan ng marami matapos na maipresenta ang ilang dokumento at marinig ang panig ng mayor, ngunit nananatili pa rin niya ang presumption of innocence. Ayan. Paliwanag ng Senate President, nakatakbo noong eleksyon, isang registered voter at may passport si Alice Guo, kaya nakadepende na sa nag-aakusa na napatunayang hindi tunay ang lahat ng ito. Laban sa alkalde. Pagka nga abogado, ganun ang sa bagay. Dapat ganun tayong mag-isip eh. Ganun talaga. Na lahat ng kahit na nga nahuli na, nakakulong na, 'di ba? Meron pa rin presumption of innocence. Lalo pa ito kung gobyerno mismo ang nag-aakusa kay mayor at nagdududa, ayun. Nasa gobyerno naman ang lahat ng resources. Mga agencies ng gobyerno. Ang dali lang sana yan Di ba? Ang bilis lang yan. Hindi magtatagal yan. Hindi aabutin to ng napakahabang teleserye na tulad ng Ang Probinsyano. Ang Probinsyano. 7 taon yun. Ang Probinsyano. At Batang Quiapo. Tandaan ninyo, ang sabi ni Tony Calvento, walang katotohanang hindi nabubunyag. Pero hindi nagbabago ang katotohanan na yung nag-aakusa ang dapat magpatotoo noon. Yo. Samantala, kumikilos na ang DICT upang makontain ang nangyaring data breach sa sistema ng PNP. Ayon kay DICT Undersecretary for Infrastructure Jeffrey Ian D, nagsasagawa na rin sila ng investigasyon kaugnay ng malicious account na umatake sa PNP system. Sinabi ni D na lumabas sa kanilang inisyal na investigasyon na sinimula ng cyber attack higit ng 1 buwan pero tumanggi siyang magbigay ng impormasyon kaugnay sa lawak ng system breach. Susunod! Dito po! Ang ating malakas at stickering ay nandyan sa... Uy, malapit lang pala rin Saan? Sa may gawin ng Padre Paura. Diyan sa malapit sa UP Manila, sa Robinson. Madalas mong puntahan na kumbachero. Ba't mo alam yun? Di ba dati? Naikwento mo sa akin. May nakilala ka pa kamo doon. Binata ka pa naman doon. Binata ba? Kinakabahan ako sa mga naaalala mo eh. Dahil sa tama, nagko-cover pa ako sa DOJ niyan. Sa DOJ, saka sa Supreme Court. Tama. Kinakabahan ako eh. Hindi ko alam, di man lang ako sinenyasan eh. At ano bang nangyari dito kay Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon? At bakit nangyayari yung pag sinabing when it rains, it floods?
Yan, at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:38. This time, walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Lonely Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, sa mga truckers natin dyan, lalo na yung mga bumibiyahe ng mga agricultural products, nasa biyahe ngayon sa NLEX, SLEX, at saan mang parte ng anumang tollways kayo dumadaan, merong good news para sa inyo. Ito good news. Yan ang good news. Ito good news mga truckers. Pakinggan nyo, andito na. O, di ba? Di ba? Di ba? Good news. Natuwa agad kayo. Hindi pa nga namin sinasabi, natuwa na kayo. Natuwa na kaagad kayo, wala pa yung balita, binanggit pa lang namin na good news. Oo. Magkakaroon ng malilibre na kayo sa toll fee. Ayun. Yan, sa mga expressways, sa NLEX man yan, SLEX, TPLEX, Cavitex, SCTEX, at anumang may X na dinadaanan ninyo. Yan po ay dahil sa Hindi pa na libre, discount. discount. May rebate. May rebate na ibibigay ho sa inyo. Ayan, dahil yan ay kasunduan na po sa pagitan ng Toll Regulatory Board, Yan. Department of Finance, Department of Transportation, Department of Agriculture, at kayang Metro Pacific Tollways Corporation at ang NSMC Tollways. Ito yung kay Ninong. Kay Ninong, kay Boss. RSA. Oo. Saka kay yung MPTC, kay Boss MVP. Oo. Ito ay simula January 1. Hindi, June. June 1. Pero kailangan lang mag-enroll kayo. Kailangan mag-enroll. Mag-aaral pa. Para maayos ang pag-aaral. Hindi ko kayang gayahin ginagawa. Pag-aaral. Ayun, nakuha ko na. Pag-aaral. Ayan. Yung L pala yung L. Pag-aaral. Parang si Kwan yan. Parang yung mga kaibigan natin taga-Aneo. Hirap na hirap sa L. Si Kwan. Sa L? Saka sa R. Saka sa R. Si yung kaibigan natin, si Andre Felix. Hirap na hirap sa R saka L yun eh. May mga tao talagang ganon. Ganon talaga. Pilipino yun. Oo. Anyway, ito po kailangan magpa-enroll. Magpa-enroll. Kayo. Para maayos ang pag-aaral. Mag-aaral. Magpapa-accredit ang mga trackers sa Department of Agriculture. Baka sabihin nyo, kami, biyahero kami. Libre na kami dyan. Kailangan ng DA, Department of Agriculture, accredited kayo, nakalista kayo, at i-check pa rin. I-check pa rin kung kayo ngay nagbabiyahe ng mga agricultural products. Hindi dahil sa sinabing kayo truck dyan, makakalibre na kayo o makaka-discount na kayo sa toll fee. Malaking bagay ito, kumbachero, dahil sa lagi at lagi na ikakarga sa presyo ng mga agricultural products ang toll. Ayan. Yung pong binabayaran sa mga tollway. Ngayon, pag naka-discount sila, magkano ba yung discount? Nabanggit ba? Hindi binanggit Hindi yung kung magkano. Malaki siguro yan. Malaking dapat lakihan na nila para malaking kabawasan din sa presyo. Andito, kumbachero. Magkano? Sa mga DA accredited trackers na gumagamit ng MPTC, ang diskwento daw po ay ranging from 16 to 156 pesos depending on the distance and vehicle class. 16 to 156 156 pesos ang discount
depending on the distance and vehicle class. Pagdadaan ka sa NLEX at iba pang kay MVP. Oo. Doon naman sa SMC Tollway operated toll roads, ang average rebate ranges from 2 pesos to 30 depending on the vehicle class. Ayun. So, Ayun. Oh. Basta mababawasan. Mababawasan. Ang babayaran. Sa toll. Yun. Hinatulang guilty ng Korte Suprema si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Galdon sa kasong gross misconduct. Nagugat ang kaso matapos lumabas sa investigasyon na ilang beses na nagsinungaling at gumamit ng mga hearsay na mga ebidensya si Galdon sa impeachment case laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno at iba pang mahistrado. Bunsod dito, pinatawan ng multang 150,000 pesos si Galdon at hindi na rin siya maaring mabigyan ng judicial clemency habang hindi na siya pinatawan ng disbarment dahil disbarred na siya. Ibig sabihin hindi na siya abogado. Ayun. Sabi ko na isang nanonood sa atin, si Bixby. Does he have any friends? They should tell him to seek counseling, this Gadon. Sabi niya ganun. Kasi nga yung mga lumalabas sa bibig ni Attorney Gadon minsan out of this world Kaya especially, abogado siya dati, tapos ngayon, presidential advisor pa siya. Cabinet rank yun, di ba? Oo, cabinet rank yun, kumbachero. Ay, nako. Ito isang malungkot na balita. Pinagtataga po ng isang lalaki ang kanyang pamilya saka nagpakamatay sa pamamagitan ng pagsaksak sa sarili sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Nagtamo ng sugat sa batok, ulo at iba pang bahagi ng katawan ang 36 anyos na live-in partner ng suspect, pati na ang kanyang mga anak na may edad 9, 6, 3 at 1 taong gulang. Sus Mariano Kaindo, puro mga paslit po ito. Hindi naman nasaktan ng 13 anyos na anak ng biktima na siyang pumukpok sa ulo ng ama upang mapigilan sa kanyang pananaga at maitakas ang kanyang ina at mga kapatid. Samantala ng puntahan ng mga kapitbahay ang suspect, ay nakita nila ang pagsaksak nito sa sarili na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Lumabas sa investigasyon na nagawa ang krimen ng suspect matapos maburyong nang hindi makakain at hindi makatulog ng ilang araw dahil sa depresyon. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:51. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Anthony Taberna. Sa DZRH. Inuulit po natin ang babala ng pag-asa sa mga taga Mindanao. Malaking bahagi ng Mindanao at pati ang Visayas dahil po dito sa kauna-unahan, pinakaunang bagyo natin ngayon si Aghon. Ngayon! Malakas ho ito ho. Mahina yung hangin niya kaya mababa lang yung mga numerong naitatala na kilometer per hour niya. Pero marami daw hong dalang tubig kaya malalakas na ulan. Moderate to heavy rains ang expected daw po. At inaasahang ang bagyo ay lalakas pa at maaari, hindi inaalis yung posibilidad na maglandfall dyan sa Eastern Samar. Kaya mag-ingat ang paghandaan na yan ng ating mga kababayan mula Mindanao, paakyat ng Visayas hanggang sa Bicol Region. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Number Oras! Eksakto en punto. Alas 7 na. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, 24 ng Mayo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita.
Bagyong Aghon. Ngayon, posibleng lumakas pa bilang typhoon at posibleng maglandfall sa Eastern Samar. Mga lugar sa bansa na nasa state of calamity dahil sa El Nino, pumalo pa sa 300 o pumalo na sa 374. DepEd, umapilang itigil ang paggamit sa mga paaralan bilang mga evacuation centers. China, ipinagpipilitan pa rin ang new model agreement. DFA, tinawag na choppy-choppy ang relasyon ng Pilipinas at Beijing. Senado, tiniyak na hindi magiging rubber stamp ng palasyo. Solid 7. Balak sumanib sa Wala minority. tawag. Hindi pala Magnificent. magnificent. Oo. Solid 7. Balak sumanib sa minority block. Paano kala na gawing non-bailable ang agri-smuggling ratipikado na ng Senado? At si 72 anyos na nanay, ginulpi ng sariling anak. Naku po! Hanggang sa mawala ng malay sa Quezon City. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Bago ang ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. 7:03 ang ating oras. Nandiyan sa may Robinsons sa Ermita. Tinatanong ni Kaso Jimenez at ni Ateng Annabel Tapalya, kumbachero, kung handa ka na raw bang ibunyag ang iyong nakaraan diyan sa Robinson. Tagal na nun eh. Kaya napakahilig yung maghalongkat ng... hindi ko na nga maalala eh, Your Honor. Yan ba yung panahon pa ng iyong pag-aaral? Hindi. Yung nakita ko dyan sa Robinson, nag-aaral. Sabi mo, pag-aaral. Ayan, aral. Yung kagandahan ng L ko, binabago nyo eh. Go, go, go! Sherwin Alvaro, go, go, go! Go, go, go! Yes, magandang umaga ka, Tunying at ka, Jerry. Dito nga sa may bahagi dito nga Robinsons, Ermita, yan, no? Ginagawa siya, oh. Ayan, no? Nire-renovate pala. Renovate. Ang may-ari niyan eh, si Mr. Lance Gokongwei. Mga Ayan, Gokongwei. si Kuya Lan, si Kuya. Kuya Lance. Oh. Si Kuya Lance pala may-ari, pinagaganda pala, hindi pala sira. Pinagaganda pa. Pinagaganda. Oo. Dahil gusto na mag-aaral. Ayan, eto dito tayo punta. Sa tabat kasi. Paano? Mag-aaral. Aral. Ayun, aral. Dito tayo mag-aaral. Sa may University of the Philippines. Ayan. UP Manila, kung saan tag-unahan kanina, ang daming sasakyan dito kanina. Isa lang mananalo. Lahat sila ay umuwing may t-shirt naman. Hindi naman. Binigyan mo na ng t-shirt. Oh. T-shirt tsaka sticker, syempre. Oo, anim na sasakyan yung nagdatingan na rito. Pero, eto, tignan mo, may dikit na nga original. Dati pa, aba. Galing. Luma, oh. Anong taon ba yan? Anong taon pa yung sticker na yan? 17. Ha? 1742. 1742 pa to. Panahon pa pala ni Gabriela Silang yan ah. Yan ang original talaga. Yan ang original listener. Yeah, di ba? Tagbatikit pa ng bago t-shirt sticker. Walang iba kundi si Kuya, pangalan mo? Joel Peralta po, sir. Aba, si Joel! Ano mo si Big Time Bernard Peralta? Si Bernard po. Kabilyado ko lang po siguro, sir, pero kamag-anak ko, kabilyado ko na rin po siya. Ayan, ayos, tama. Kamukha. Palagi ka naka-join sa DCRH.
Opo, Sir Jerry, Sir Anthony, lagi po. Asa ka kanina nung in-announce natin yung location? Pagkasabi po ni Sir Anthony o Sir Jerry sa ano po ako sa may San Marcelino, Nakpil po. Malapit na rin. Oh. So at dahil ikay tumakbo at sumugod dito sa ating location, meron kang 1,000 pesos. Thank you po sa 2x2. Sir Jerry, Sir Anthony. Dahil kayo nakapang araw ng Biyernes sa Sareno po na ba yan o Maroon? O taga-UP ka? Dati ka bang taga-UP? Tagahanga lang po. Kumusta ba UP pasada? Fighting Maroons. Joel, kumusta ba pasada? Kamusta na pasada? Okay naman po, paminsan-minsan, pero kuminsan meron din pa rin sila po. Dahil napaka-traffic, bukod ma-traffic, hindi na po yung tulad po yung dati. Ngayong weekend, Biyernes, Sabado, maganda siguro pasada ngayon, Joel. Medyo maganda-ganda siguro, sir, pero ang kalaban po natin, yung rush hour po na naman po, yung traffic po natin. Traffic po natin. Traffic talaga. Magkano boundary? Ito po kasi araw-araw po ako, 1,000 po ito, sir. Eksakto po, ang 1,200 boundary po na binigay nyo. Ayos pala eh. 1,000 pero ang boundary mo, ilang oras ang biyahe? Yun sir, unlimited kasi hanggang 24. Hindi naman po, araw-araw po ako kasi kuminsan po Walang karelyebo. Kuminsan po alas 7 o alas 8, alas 9, ganun po ang uwi ko. Oo, ayan, maganda rin naman yun. Masipag, Masipag. Wala ka palang pahinga, hindi katulad ng iba, titira ng 24 oras. Tapos sa kinabukasan, magiinuman. Oo. Magiinuman, Ubos ang kinita. Pero ikaw ay araw-araw umuwi sa bahay, sa pamilya mo. Opo sir, araw-araw po ang biyahe ko po. Tapos pag ganyan na meron na rin konti pang NP natin, pambigas niyo po, umuwi na po ako kasi mahirap naman po kung isasagad doon natin kasi Tama. Tama. Ilan anak mo, Joel? Sir, 3 po. 3, nag-aaral? 3 lang? Opo. 3. Ano ang tanong mo, kumpatsero? Nag-aaral? Hindi. Nag-aaral? Nag-aaral? Nag-aaral. Sir, tapos na po yung dalawa, yung bunso ko na lang po na 20 years old kasi inabutan po ng Kido 12 po. Tingnan mo nga naman. Matindi. Ito mo, nakapagpatapos ka ng mga anak mo. Tapos nagpapaaral ka ngayon. Sherwin, bigyan mo pa na 1,000. Si Kuyang, bigyan mo pa 1,000. Dagdagan mo pa ng 1,000 piso. Ay, naku! Yehey! Pag Tingnan mo nga naman, pagsuswertehin ka. Oh. Sisipagan natin bumiyahe. Oo. Tignan mo. Parang hirap na hirap kang bumunot, Sherwin, ha? Para hindi Ano sinasabi mo, ha? Hindi mo binubunot. Kwento ka ng kwento, eh. Mukhang naubusan ka na eh. Tumakbo si Sherwin. Ayan na, tumakbo. Ginuha pa yung kartamoneda. 1,000 pesos! Ayun! Wala naman. DRH sa 2x2, sa Jerry, Katujin po. Maraming po salamat. Mag-ingat kayo sa hindi kayo nangongontrata ha sa pasahero ha. Opo, hindi naman po ako nangungontrata po ako sa pasero po. Mababait. Mukhang mabait naman, mukhang mabait. Ayos, very good. Ayos. Joel, thank you. Thank you. Yan, meron ka pang t-shirt mula sa Diesel Age at siyempre meron kang grocery bag. Yan sa Diesel Age galing. Swerte naman ni Joel. Sa 85 anniversary po. 2x2 sa Kajeri, Katujing. Maraming po salamat. Kaya lagi nyung pagsusumikapan na maging mabuti dahil isa ka mabuting ehemplo. Salamat po. Thank you, Joel. And lagi kayo tumutok sa Diesel Age. Baka kayo nasusunod nating winner sa Diesel Age Mas Malakas. Promo art number 6. Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Yehey! Detalye ng ating mga pangunahing balita sa aming pagbabalik. Alas 7:10 ang ating oras. 15. Tuloy ang mga pangunahing balita. Posibleng lumakas pa ang bagyong Aghon bilang typhoon. Ayon sa Pag-asa, inaasahang palayo na ang bagyo sa kalupaan ng bansa kapag ito'y lumakas at inilagay sa typhoon category. Maaari rin umanong mag-landfall ang tropical depression sa Eastern Samar bukas ng umaga bago lumakas bilang isang tropical storm sa loob ng 36 na oras. Ayon sa Pag-asa, hindi nila inaalis ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang lugar. Hindi naman direktang maapektuhan ng bagyo ang Metro Manila pero asahan ang posibleng mga pagulan sa Linggo at hanggang Lunes.
Umalo na sa 374 ang mga syudad at bayan sa bansa ang sinailalim sa state of calamity dahil sa pinsala ng El Nino. Ang Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, nagdeklara na rin ng state of calamity ang buong Bangsamoro region at 11 lalawigan. Sinabi ni Villarama na lumobo na sa 9.5 billion ang pinsala ng El Nino sa agrikultura at 160,000 hectares ng taniman ang napinsala. Kumikilos na niya ang gobyerno para pagandaan naman ang nakaambang La Nina phenomenon sa mga susunod na buwan. Umapila ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan na huwag ipagamit na evacuation center sa mga paaralan sa paparating na tagulan. Ayon kay Education Undersecretary Michael Powa, naapektuhan nito ang pag-aaral ng mga estudyante maging ng mga hindi naman apektado ng kalamidad. Binitbit na niya ng DepEd ang panawagan sa katatapos lamang na council meeting kasama ang NDRRMC. Sa revisadong revised order number 37 ni VP at DepEd Secretary Sara Duterte, pwedeng gamiting immediate evacuation site sa mga paaralan sa panahon ng kalamidad pero hindi dapat tatagal ng o lalagpas ng 15 araw. Ipinagpipilitan pa rin ng China na may pinasok na new model pact ng Pilipinas kaugnay ng pamamahala sa Ayungin Shoal. Ayon kay Wang Wenbin, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, patunay dito ang pagsibak kay Vice Admiral Alberto Carlos bilang commander ng AFP Western Command. Pagpapakita umano ng guilty conscience ang patuloy na pagtanggi ng Pilipinas sa kasunduan at ang paninisi nito sa China. Sa pagharap sa Senate hearing ni Carlos, inamin niyang tinawagan siya ng isang Chinese military attaché pero itinangging nagkaroon sila ng kasunduan na kukompromiso sa pambansang interes. Tinawag naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na choppy ang relasyon ng Pilipinas sa China dahil sa serye ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Alas 7:18 ang ating oras, tiniyak ni Senate President Gis Escudero na hindi magiging rubber stamp ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon kay Escudero, wala silang plano na mangyari ang naturang agam-agam at mananatiling last bastion of democracy ang Senado. Hindi na umano niya ito pinapansin at pinalalagpas na lamang dahil posibleng bugso lamang ito ng damdamin dahil sa biglaang balasahan sa liderato. Samantala, pinag-aaralan naman ng grupo ng mga senador na tinatawag na Solid 7 ang posibilidad na sumali sa minority bloc. Pinabibilangan ito ni na dating Senate President Mig Zubiri, Senators Loren Legarda, Joel Villanueva, JV Ejercito, Sani Ingara, Sherwin Gatchalian at Nancy Binay. Si Senator Nancy Binay ay seriously considering daw ang pagtakbo sa pagkaalkalde ng Makati. Ganun. Ayan, banner story ngayon ng isang dyaryo. Si Mayor Abby, ano naman gagawin? Baka magpapalit sila. Senador naman siya. Ba't close ba sila? Close sila. Ganon? Oo. Teka muna, kung sasali yung Solid 7 sa dalawang minority, meaning si Coco Pimentel at si Risa Ontiveros, baka mapalitan ng minority floor leader. Pwede. Pwede ba? Oo nga. At saka, close na ba si Mig Zubiri saka si Coco Pimentel? Magbobotohan bang minority? Depende. Kung kudita lang naman yung nangyari. Kung halimbawa walang botohan. sumali sila sa minority, pasasalihin ba sila? Yun ang tanong. Tanungin natin si Minority Leader Coco Pimentel. May history ang dalawang yan. Kaya nga, sasabihin natin close ba sila? Kaya nga. Kala ko sabi, Hindi ko masabi. 7:20 na ng umaga, Ratipikado na ng Senado ang Bicameral Conference Committee version ng panukalang gawing non-bailable offense ang agricultural smuggling. Ayon sa principal author nitong si Senator J.V. Ejercito, pirma na lang ng Pangulong Marcos ang kulang para ganap na maisabatas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill. Layo ng panukala na ipawalang bisa ang RA 10845 at magpataw ng mas matinding parusa para sa smuggling, hoarding, profiteering
at pagbuo ng kartel ng agricultural at fishery products. Sinabi ni Ejercito na makukulong na ang mga tinatawag niyang peste sa agricultural sector at mapoprotektahan na ang kabuhayan ng mga magsasaka. Nilamog sa gulpi ng sariling anak hanggang sa mawala ng malay ang kanyang 72 anyos na ina. Ito po'y nangyari dyan sa barangay sa Uyo, Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, galing ang biktimang si Erlinda Bravo sa barangay hall para asikasuhin ang kanyang senior citizens documents. Pag uwi mo man sa bahay ay pinagsisigawan at pinagmumura siya ng kanyang 33 anyos na anak na kinilalang si Joseph Bravo. At tinatanong kung saan galing ang kanyang nanay. Aba, saan ka galing? Ganun. Parang naninita ng asawa, ano? Nanay niya yung kanyang sinisita. Lalong nabuisit daw po ang anak nang hindi siya kibuin ng kanyang nanay at doon niya na to sinimulang bugbugin. At sinabihang papatain hanggang sa bumulagta na ito at mawala ng malay. Sinugod ang 72 anyos na nanay sa ospital ng dalawa pa niyang anak na babae at nagpasaklolo sa barangay dahilan para arestuhin si Joseph Bravo, ang anak na nambugbog sa sariling nanay. Hindi kaya kumakain na adik yan? Malamang ganun yan. Ba't gaganunin niya nanay niya? Pakaloko nung Joseph na yan. Bravo pa naman Bravo yan. pa naman. Susunod! Tito Boy! Ano ba susunod? Aha. Sino? Sino ba ang ibabalita sa atin ni Morley Alinio? Wala dito eh. Ivan, Giselle. Ere pala. Aha. Ito pa. Ayan, sige. Susunod! Ayan, Ito daw si Mayor Alice Go. Katakot-takot ang sasakyan. Nabuking ng Senado. Aba. At sino itong actress na dating nagbuburles noon? Talaga nagbuburles. Oo. Na walang naipon hanggang sa Malaos. Pero ngayon pala ay nakabango na. Aba, good news ito. Good news ito. Yan ang mga dapat na maibalita natin. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:23. This time check is brought in balita. Alas 7:28. Tuloy ang mga pangunahing balita. 250,000 customer ng Meralco ang sapul ng power supply interruption kagabi sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Kasama kaya ako sa nabilang dito? Mahigit 1 oras din kaming nawala ng kuryente. Sa kalatas ng power distributor, nagpatupad sila ng manual load dropping sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal. Ayon kay Meralco owner Joe Zaldariaga, spokesperson pala, at Head of Corporate Communications, posibleng magpatuloy ang 1 oras na rotating power interruptions kung kinakailangan. Ayun, tama, 1 oras nga, kumbatsero. Nagpatupad ang Meralco ng manual load dropping matapos sa ilalim ng NGCP sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid kahapon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Nabunyag sa pagdinig ng Senado na nagmamayari si Banban Tarlac Mayor Alice Go ng 16 na sasakyan sa pinakita po ni Senator Risa Ontiveros ang ilang larawan ng mga sasakyan ni Go, kabilang mga sports utility vehicle at Land Cruiser. Kasama rin ang 16.7 million pesos na limited edition na McLaren 620R na ginamit umano ni Go sa isang car show sa Concepcion, Tarlac noong December 2023. Pero depensa ni Guo, hiniram lang niya ang McLaren at binenta na rin niya ang karamihan sa kanyang sasakyan dahil buy and sell ang kanyang negosyo. Hindi nyo alam yung nagpahiram sa inyo ng 33 million peso car? Rodrina, 18 million pesos ang duties niyan.
Siguro naman, alam niya yung pangalan niyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat alam niyo yung pangalan niya. Opo, ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Your Honor, hindi ko na po sila assets. Especially yung sa Baofu po, nag-divest na po ako ng 2021. Yung sa Ford Expedition po, nabenta ko po siya ng 2020. Kaya ko po siya naalala dahil po nakita po siya sa loob ng Baofu compound. Doon sa Land Cruiser po, wala na rin po sa akin. Honda po, wala po akong maalala na mayroon pa akong Honda. Yan po ang tinig ni Senator Risa Ontiveros at ng kanyang ginigisa na si Mayor Alice Guo. 7:31 ang ating oras. Nasa linya natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Colonel Jane Fajardo. Colonel Jane, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po. Magandang umaga po, Ka Jerry and Ka Tunying at sa lahat po ng taga-Philippines po. Magandang umaga po, sir. Opo. Anniversary po pala ng PNP SAF at papunta raw kayo doon. Tama po, sir. Ka Jerry, nandito na po kami ngayon at lang po natin yung ating Chief PNP at magsisimula anumang sandali, sir, yung 41st anniversary po ng Special Action Force po. Oo, tingnan mo naman bago pa mag-anniversary nagkaroon pa ng kontrobersya. Oo nga, Yung dalawang nagmo-moonlighting na SAF member sa isang Chinese. Ano na po ang update doon na Colonel? Sa ngayon po, sir, ay under investigation na po ito at ngayong araw po ay nakatakda po yung preliminary investigation relating po doon sa complaint for alarms and scandal na isinampa po natin laban po dito sa dalawang pulis na nahuli nga po na nag-moonlight. At so far as of today po ay 4 na po ang nandito po ngayon sa headquarters po ng SAP dahil naglabas na po ng order ang director po ng SAP na nilagay po silang siyam na nirelieve under restricted custody. Yung iba po, kasama po yung dalawang company commander, platoon leader at yung kanila pong first sergeant ay nagbabiyahe na po ngayon at magre-report po sila dito sa headquarters po ng SAP. Tingnan mo na yan. Bali, ilan ho lahat ito, Colonel? Pakiulit. Siyam po, sir. Siyam po yung nirelieve po ng ating Chief PNP po. Kasama na po dyan, sir, yung dalawang pulis na involved. Kasama na yung dalawang Pero hindi lang ho alarm and scandal ang kaso niyan dahil kung sila nga'y sumasideline, nagmo-moonlighting bilang bodyguard, ano ho bang panuntunan dyan ng PNP? Tama po, sir. Maliban po doon sa criminal case na isinampa po sa kanila, sir, ay gumugulong na rin po yung investigation na relating po doon sa kanilang possible administrative liability dahil obviously po may grave irregularity in the performance of duty po dito. This is a grave offense for providing security na hindi naman po sila authorized. Opo. Yung pala, no? Sino na po ba ang hepe ngayon ng SAF? Hindi ba wala na yata yung si General Banak, no? General Pes yata. Tama ho ba, Colonel? Tama po, sir. Mga 3 weeks ago po, sir, ay nagpalit na po tayo ng director ng Special Action Force. Ngayon po, ang director po ay si Brigadier General Mark Pestes po. Ayun. So pati yung mga commander nila, mga immediate superior nitong dalawa, damay dahil hindi naman basta-basta bibiyahe yan mula sa Zamboanga ho ba naka-assign o sa Mindanao yung dalawa? Tama po, sir. Pareho po silang naka-assign po sa 55th Special Action Company na nakabase po sa Zamboanga po. At tama po kayo, ang pinakamataas po na nirelieve po ay yung kanila pong battalion commander po at dalawang company commander at dalawang platoon leader po. Ano pong mga ranggo nito, Colonel? Yung battalion commander po, sir, ay Police Lieutenant Colonel. Yung dalawang company commander po ay kapitan. Samantalang yung dalawang platoon leader naman po ay lieutenant po. Sa pag-iimbestiga niyo po ba, first time itong ginawa o lagi, baka racket na yon? Because of what happened, Katunying, ay pinapaimbestigahan po ngayon at nag-usos na po yung ating CPNP na i-account po lahat ng mga personnel po ng SAP, lalong-lalo na po yung mga nakadestino po sa malalayo po para alamin kung sila po ba talaga ay nandoon po sa mga lugar na dapat ay doon po sila nakadestino po. Meron po bang
kasama sa mga functions ng SAF ang maging bodyguard? Wala po sa mandato Yun. po sir ng staff na mag-act as bodyguard or security guard for any person for that matter. Ang function po ng pagbibigay po ng police protective detail po or security po ay nasa mandato po ng ating Police Security and Protection Group po. PSPG. Kaya obviously po talaga ay unauthorized po talaga yung ginagawang pag-yung po nitong dalawang pulis, lalong-lalo na sa isang foreign national po. Bira, no? Talagang Sabi- very anomalous talaga to, no? Irregular, no? Ang laki ho ng pagkilala at pagrespeto natin sa PNP SAF. Tapos mababalitaan natin ngayong nagba-bodyguard lang at sa Chinese pa. Saka ang training niyan kumbaga ang laki Iba lang training ginagastos natin sa training niya. Saka yung hirap din ng mga iyan, ano, Colonel? Tama po sir, kaya galit na galit po talaga yung ating Chief PNP. Sabi nga niya, this is unacceptable for a staff trooper na talagang ginastusan para sumailalim sa mga highly skilled training tapos mababalitaan po natin na nagpo-provide po ng security. At hindi po talaga ito katanggap-tanggap at talagang alam po ng ating Chief PNP, siya mismo ang nagsabi na napaka-imposible po na hindi po ito alam ng kanyang mga immediate supervisor. Yayaman din lang at nag-iimbestiga kayo. Ngayon po ba natukoy na ninyo kung magkano ang involved na pera diyan? Definitely, katunying ka, Jerry, meron po talagang monetary consideration to dahil hindi na tayo maniniwala na nagpo-provide sila ng security na walang bayad po. At yun ang na natin dahil there are some revelations na doon sa tinatanggap po nilang monetary consideration doon sa kanilang bigyan ng security ay merong natatanggap ng kanilang mga opisyalis po. Si Mayor Alice Gu po ba, Colonel, meron ding ganyang security? Si Mayor buo po ng Bamban Tarlac sir ay because of siya po ay isang mayor po at malinaw naman po doon sa batas ang mga governor po at mga mayors po ay entitled po na magkakaroon po ng dalawang security at kinonfirm po yan ng regional director po ng Police Regional Office na meron po siyang dalawang Naka-detail. security na galing din po sa Banban Tarlac Municipal Police Station po. Pero hindi po SAF. Hindi SAF, hindi PSPO. Hindi po sir, yung local police po. Local police lang. lang. Information po provided by the regional director po ng PRO3 po. Pero ngayon po ba ni-recall na rin kahit na taga-Bamban Police ang kanyang security detail? Kung magtutuloy-tuloy po sir yung pag-withdraw po ng NAPOLCOM doon po sa deputation po ni Mayor Buo because of these cases na positively na ipapile po sa kanya and that's because there is an issue po sa kanyang citizenship. Once ma-withdraw po yung kanyang deputation ay magiging consequence po nun ay i-withdraw din po yung mga security na naka-detail po sa kanya. Ganun pala, no? Wala yun. Tinanggalan na raw ho ng police power si Mayor Alice. So sino po ang kumbaga kinikilala ng Bamban Police ngayon kung si Mayor hindi na nila dapat na kilalanin? Well, ipaliwanag lang po natin katunyong ka, Jerry, na yung part po ng functions ng local chief executive at NAPOLCOM deputies po ay meron po silang karapatan na pumili po doon po sa mga i-recommenda po ng mga chief police at meron din po silang karapatan na mag-exercise po ng operational supervision and control of the PNP units under their unit. Once natanggal po ito, sa ngayon po kasi ay hindi pa po tuloy ang natatanggap dahil may proseso po. I understand po, nag-initiate na po yung NAPOLCOM. But once matanggal po ito, ay definitely po, ay hindi po na niya mauutusan ang ating mga kapulisan doon sa Banban. But wala naman po itong magiging malaking epekto po doon sa mga daily functions po ng PNP dahil as mga municipal police station po tayo is taking orders po sa kanilang mga provincial directors and from provincial directors sa regional directors po. So, hindi naman po masyadong maaapektuhan po in terms of police functions po. Opo, may proseso pala yun. Hindi pala basta-basta pag sinabi ng Chief PNP na wag mo na susundin si Mayor, ha? Hindi pala pwede yun na gano'n, Colonel? Well,
Well, in terms of yung deputation niya, sir, ang may mandato po kasi na mag-withdraw po niyan yung napulpong po. Alam po natin na kapag kayong mga local chief executive po naman talaga ay we have to admit, malaki po talaga yung naitutulong po nila sa ating mga kapulisan. But kung lalabas nga po yung withdrawal nga po ng deputation, definitely the mayor of Banbantarlac ay mawawala na rin po yung poder sa kanya to employ and deploy yung ating mga kapulisan sa Banbantarlac. Last na lang po, tungkol dun sa Pogo operation, meron po bang mga nakasuhan dyan sa Pogo? Di ba, may sinasabing oo, may lisensya nga yung Pogo operator doon, pero may mga krimen. Di ba, may mga krimen na binabanggit, Colonel, na may prostitution pa nga meron pang crypto, etc. Meron po bang mga kinasuhan doon at meron po bang mga nasamsam na mga armas dyan? Meron na po mga nasampahan po dyan na katunying. Ang lead agency po dyan ay yung pong Presidential Anti-Organized Crime. Tumulong po ang PNP dyan at nakapagsampa na po tayo ng kaso for human trafficking, yung mga cryptocurrency scams, pati rin po yung may mga baril din pong nakuha po doon. At patong-patong na kaso po yung mga itinampa po natin doon sa mga operator, maintainer po ng mga Pogo na nakuha na ni-raid po dyan po sa Banbantarlac. May mga nasamsam na mga armas pala dyan? Marami ho? Hindi naman po ganun karami, sir, ang mga baril. Pero I understand may mga pistol po, may mga nakuha po doon at maliban po doon may mga ebidensya that would indicate na involved po sila sa mga lab scam, investment, and crypto scam po. Kaya yun po ang ginawa pong ebidensya at in fact pati po yung mga computers and laptops po ay kinumpis ka. Kinumpis na rin po yun at nag-apply na rin po tayo ng warrant to seize and examine po yung mga computer na nasamsam po during the raid. Nagtataka din po ako kasi bakit nila pinadeport yung iba doon kung involved sa krimen? Ano po bang paliwanag doon? Bakit pinayag? Ba't hindi mo na kinasuhan dito, tinry dito, at kung dapat sintensyahan dito bago i-deport kung involved pa sa mga krimen dito yan? Ano po bang policy dyan, Colonel? I understand, sir, for those individual po, sir, na nasampahan po ng kaso, definitely po ay hindi po yan basta-basta ma-default po. Sir, doon po sa mga ibang mga nakita po doon, yung mga natempuhan po doon sa lugar po na yun, sa Banban, na hindi naman po kasama doon sa mga suspects po ay definitely, pero may nakita po tayo na mga records ay definitely po noon po ay subject for deportation. Hindi pa, for those suspects po na nakasuhan ay definitely hindi po yun makakaalis po. Okay, Colonel, bago lang kayo umakyat ng entablado, isa na lang, yung hacking daw po dyan sa PNP, nangyaring hacking, lalo na naapektuhan yung Firearms and Explosives Office. Ano po epekto nito? Ibig sabihin ba, wala nang kanselado po ba ang license to own and possess at permit to carry ng mga may barel? Sa ngayon po, sir, ay sa precautionary measure po habang ongoing pa po yung investigation and evaluation to determine the extent po ng possible leak ay temporarily po unavailable po muna yung ating mga frontline services. So, kasama na po dyan yung sa SOCIA at saka sa FEO, pati na rin po yung National Police Clearance. At hopefully, in the coming days po ay makabalik po yung ating mga online services po para maservisyohan po yung ating mga kababayan. Pero hinarapat po, sir, ng PNP na i-shutdown muna po ito para siguraduhin na hindi po mas maapektuhan ng mas matindi po yung ating mga data. So ang proseso ng lisensya sa barel, sa security guard, pati police clearance po pala ay kanselado online, yung mga online processing. Yes, sir, online. But pero pwede po silang pumunta sa ating mga regional offices at even sa Krami po for purposes po ng application. But ang suspended po, sir, yung mga online services po natin. Sino po ang nag-save ng data? Safe po ba yung data natin? Kung yung mga halimbawa, yung mga may-ari ng baril, at iba pang mga may data po dyan. Hindi ba may nag-donate dyan? May nag-donate ng system sa FEO? Ano po liability nun? Sir, na sir, pinapaimbestigahan po itong maigi ng ating PNP dahil bakit nagkaroon na naman po tayo ng reported breach. This is not the first time
meron po tayong reported breach at because of this latest reported breach na po ay pinabibilis po ng ating CPNP po yung operationalization po ng Cybersecurity Operation Center para magkaroon po tayo ng capability na doon pa lamang po mag-a-attempt pa lang pong i-breach yung system natin ay madedetect na po natin. Sa ngayon po kasi sir ay wala pa pong ganyang kakayahan yung PNP kaya pinabibilis po ng ating CPNP po yung activation po ng Cybersecurity Operation Center natin para maiwasan na po yung mga ganitong mga insidente po. But as to your question sir, how can we protect po yung ating data? Yung ating pong Information Technology Management Service po, yung ITMS po, ay siya pong may poder po para protektahan po yung ating mga data. However, sabi po ng ating CPNP, kung mapapatunayan po sa ginagawa po nating investigation at system at assessment po na nagkaroon po ng kapabayaan, ay definitely po meron pong mananagot. Opo. Pero kahit habang iniimbestigahan at kahit may nangyaring breach, Colonel, tuloy na walang hindi maapektuhan yung mga inisyu na ninyo, ibig sabihin valid pa rin yung mga license to own and possess, pati yung permit to carry ni Kumbachero. Wala hong valid pa rin ho yun. Valid pa naman. Definitely, Katunying, Jerry, valid pa rin po yun. Ang maapektuhan pala talaga ngayon po sir yung mga on-process po. But like I said sir, doon sa ating mga regional offices ay pwede pa rin po tayo mag-transact. Yun lamang po mga online services ang temporarily ay sinextend natin to give way po doon sa ongoing investigation and assessment po. Opo. Colonel Jane Fajardo, maraming salamat po. Salamat, Katunying, Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Colonel Jane Fajardo. Pangunahing balita. 7:47 ang ating oras. Sandali po lamang magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 9 minuto na lang, alas 8 na. Sa iba pa nating mga balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko, lalo na sa mga taga Maguindanao, na prioridad pa rin ng administrasyon ang seguridad ng bansa. Sa tulumpati sa Maguindanao del Sur, sinabi ng Pangulo na hindi nakakalimutan ng gobyerno ang mga hamong panseguridad na kinakaharap ng lugar. Patuloy niyang tinutugunan ng pamahalaan ang mga ugat ng hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa Maguindanao upang makamit ang kapayapaan. Inimok ng Pangulo ang sambayanan na magkaisa at makipagtulungan sa gobyerno at pinatitiyak din niya sa mga ahensya at sa mga local government units na tiyaking nakararating ang tulong hanggang sa mga liblib na lugar. Sa pagtutulungan at pakikiisa ng bawat isa sa inyo ay patuloy na uusbong ang kapayapaan at lalong uunlad ang ating bayan. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado, sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi-Tawi. Si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ibayong dagat, inumpisahan na ng China ang 2 araw nitong military drill sa paligid ng Taiwan bilang strong punishment sa nasabing bansa. Ginawa ng China ang nasabing drill 3 araw matapos ang inaugurasyon ni bagong Taiwanese President Lai Ching-te. Sa kanyang talumpati, nanawagan si Lai sa China na itigil na nito ang mga pangahara sa Taiwan at tanggapin ang kanilang demokrasya. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Aha, yes! Mother, Malu Cabral, get well soon. We miss you, Mother, ha? Magandang dilag. Magandang morning kay Attorney Renato Collado ng Santa Cruz, Zambales. Magandang morning, Mayor. Director General Ruben Theodore Sindak, magandang morning. Kayo ba'y nakakaramdam na ng ulan dyan sa Bicol? Oo nga, no? Si Ka Soji Jimenez, kinukumusta ka rin, kumbatsero. At ganoon din si Ka Jerry Labasan. Mr. Jalom Tang, magandang morning! Ay, Katelo Santos, kumusta ba dyan sa Cabiao, Nueva Ecija? Alam mo ba yung nangyari dyan sa Nueva Ecija, kumbatsero? Sinuspindi ng ombudsman
si Governor Oye Umali Oo. nung May 22. Okay. Kailan ba yung May Anong 22? kasalanan? Mabigat ang kasalanan niya sa amin ng ombudsman. Ngayon, nung araw din na iyon, kumbatsero, nakatakbo sa Court of Appeals itong si Governor Umali. Nakakuha ng TRO. Nakakuha ng TRO. Kaya nagwawala itong si Ombudsman Samuel Martires. Sabi niya, paano nangyari yun na kadi-deliver pa lang namin ang order, suspension order kay Secretary Benhur Abalos at dun sa respondent na si Governor Oye Umali. Nakagawa na sila ng petisyon at on that same day, ilang oras lang ang nakalipas, Ang bilis, nakalabas ng TRO ng Court of Appeals. Kaya sabi ni Ombudsman, pati Court of Appeals nakapaglabas din kaagad. nakapaglabas ng TRO. Kaya sabi ni Ombudsman, magpa-file kami ng MR at pag-aaralan namin, nakasuhan ang mga justices ng Court of Appeals. Naku, pati Court of Appeals. Paano nila nagawa yun? Paano nila ginawa na hindi pa nga umiinit ang papel dun sa respondents at nandun na kagad sa Court of Appeals at naglabas kagad nakapaglabas na kagad ng desisyon. Ng desisyon. Maniniwala pa ako kung same day nakagawa ng pleadings. Tapos kinabukasan nag-TRO. Pero ito hindi. Same day. Same day, kumbatsero. Oras lang ang pagitan. Mula nang ma-serve. Ito nga, kumbatsero i-final nung May 22 ang kaso at 9:28 a.m. sa Court of Appeals. Intindi. Na-raffle sa 11th Division kay Justice Asura 10:41 a.m. isang oras. Lumabas ang desisyon. Forwarded and received by the Office of Justice Asura at 12:07 p.m. At 1:28 meron ng pala yun, nangyayari pala yun. Simbilis ng kidlat na ganyan na TRO. Pero anong oras na i-serve ng ombudsman? Same day. Yung oras. Kasi sabi mo 9 a.m. nakapag-file sa CA. 9:28 na nalabas na sa CA Oo. Na-file na sa CA yung, ibig sabihin, yung petition for TRO Ibig sabihin hindi pa office hours. Kaya yung matanda si Justice Martires, si Uncle Sam umuusok Talaga naman. Ganun may nakikita siyang irregularity rito Kaya nako, Uncle Sam, chill lang. Habang nag-chill kayo diyan, balitaan nyo kami ng mga magiging development. Saka lang pala si Governor Oye Umali kay Justice Asura diyan sa CA. Kay Justice Mary Charlene Hernandez Azura. Simbilis. For the record yan siguro. Parang fastest. Breaking the record. Fastest TRO alive. Bossing Jun Tadeo. Happy birthday, Bossing. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Eto na. Sino ba yan? Happy birthday pala kay Kuya Berdel Rosario, ha? Kuya Boyet. Kay Owan. Si kay Kaboyat. May 25. Bukas pa pala. May 25. Happy birthday. Binabati ka ni Kuya Benji. At happy birthday din sa pinakagwapo daw na dentista dyan sa San Diego County, California. Si Dr. Eric Eusebio. Kuya Eric, Dr. Eric Eusebio, happy birthday. Kuya Boyet Del Rosario, magandang morning. Happy birthday. Laban tayo dyan. Eto ba? Sino ba yan? Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa dalawang gwapo. Ayan. Ka-Cherry at Katuning. Yan. Ay naman! Mula lang madapa, maubos ang kayamanan, maibenta ang almost lahat ng ari-arian, ay eto natuto na, nauntog na, at marunong na ngayong humawak ng pera. Itong si Rosana Roses. Boy, happy birthday kay Rosana. Si Osang pala. Happy birthday sa kanya. Kamakailan nga lang ay bumili ito ng isang malawak na farm diyan sa Rizal. Sabi nga nitong si Osang, kailangan niyang magkaroon ng mga ari-arian. Bago lang yan, bagong farm lang yan. Hindi yun doon sa lumaki, doon siya nag-alaga ng baboy, doon na siya nag-aral. Pero dagdagan yung farm niya na kung saan may mga alaga pa nga sa mga ibon. Kumbaga nagsisimula pa lamang siya.
Ang nakakatuwa kay Osang, marunong na siya ngayon humawak ng pera, hindi tulad sa dati na waldas lang siya ng waldas, bigay dito, bigay doon, gastos dito, gastos doon. At this time, marunong na siyang humawak ng pera. Yan lang naman ang kailangan natin Kung paano tayo bumabagsak, kailangan matuto tayong tumayo. Parang ikaw, di ba? Marunong humawak ng pera. Oo, pera pala yun. Ano pa ba hinahawakan mo? Pera nga. Muli, happy birthday kay Rosana. Happy birthday, Osang! Happy birthday, Osang! Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po yung RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Babu! Babu! Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! At magandang umaga po sa mga taga-ASEA. Kung gusto po niyo magpunta sa ASEA, Pwede ba? Pwede ba kami pumunta doon? Lalo ngayong weekend, napakaganda po ng Infinity long weekend. Pool. Long weekend ngayon. Long weekend. Pwede po kayong magbiyahe dyan at ang sakay ninyo ay ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama ng inyong pamilya patungo sa ASEA. Ayan. Fuel efficient po ito. At 6.6 sa features na swak sa katulad yung naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid pa sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Punta na sa Cherry Auto Dealership kung gusto nyo makatest drive yan Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ay, nagpapaalala ulit si Chairman Al Tenco habang kumakain dyan sa anong pangalan nun restaurant? Hailin ba yun? Hailin? Yung kinainan mo. Henlin. Iba yun. Mamahalin yung pangalan kasi kaya lagi kong nakakalimutan Tuloy-tuloy daw po yung Pagcor Photo Contest na may temang Harvest Time. Ayan. Pitikan nyo lang ang mga agricultural area sa inyong lugar. Papaisdaan ba yan o sakahan? At baka manalo kayo ng 100,000 pesos. Matindi. 8 yan. 8. At meron din namang mananalo ng 50,000 pesos. Ayun, ako. Para naman yan sa mobile at drone category. Yan, 16 years old, pwede na hong sumali dito, ho? At puntahan nyo lang ang website ng Pagcor. Woo! Kabilis ng oras. Napakabilis talaga, no? Pagka napakadami kasing balita. Napakarami. Dapat po ay updated tayo sa balita at wag po kayong magsasawa sa pag-check and double check o verify sa mga nakikita po ninyo sa inyong mga Facebook wall. Ayan, para po hindi po kayo maloko. At bago kayo mag-share, nako, tingnan at check and double check, i-validate, i-verify ang inyong mga natatanggap na impormasyon. Bye! Happy weekend!